Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,697 subscribers. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers. Mahal na mahal po kayo. I love you all. Mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga panahon ngayon. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung national naman po tayo, no? Kasi recently po ay nag-comment si dating Senador Antonio Trillanes at ngayon ay tatakbo bilang mayor ng Caloocan City na ang mas magaling daw na leader ng oposisyon at leader nasyonal ay si Risa Hontiveros na ngayon ay senador, ngunit 2 beses na pong natalo yan. Nanalo po pala yan ay dahil kay Rodrigo Roa Duterte. Tama po, ang ating dating Pangulo na minamahal ng halos lahat ng Pilipino. Nanalo ka pala dahil lang kay Duterte, no? Napatunayan yan. Sinabi yan ng Vice President Sara Duterte. Okay? O kaya si Leni Robredo, sino po bang mas magaling? Mag-comment lang po kayo diyan, ha? Kung sino po ang mas magaling sa kanila, no? Pero ayan, ito ang tingin po natin dito ay walang mas magaling sa kanila. Okay, wala pong mas magaling sa kanila. Okay, teka lang po ha. Okay, sige. Mag-comment lang po kayo dyan kung sinong mas magaling sa kanila, mga kaibigan ko, no? Ayan. Kasi, bakit po naging magaling itong dalawang babaeng ito, no? Ayan, tingnan natin ha. Okay. Ayan. So recently po, no, sabi niya, more than just a symbol, no, mas magaling daw si Risa Hontiveros kaysa kay Leni Robredo ayon sa dating senador Antonio Trillanes. Sa tingin ko, matatalo itong mga ito, no? Comment si dating senador Antonio Trillanes, ha? Kung ako sa iyo, Senador Trillanes, ay dapat mag-concentrate ka na lang sa Caloocan, kalimutan mo na ang nasyonal, mag-concentrate ka na diyan sa Caloocan upang may pag-asa kang manalo, no? Pero kung ganyan at ganyan din ang lagi mong ginagawa, ay malamang ay matatalo ka rin diyan sa Caloocan City dahil hindi ka focus diyan sa lokal. Ngayon, nagko-comment ka pa ng mga kung ano-ano, kung sino ang mas magaling. Siyempre, marami rin pong mga taga-suporta, si Leni Robredo, dyan sa Caloocan City, di nabawasan ka ng boto, di ba? Nag-post pa siya sa X, yung dating Twitter, no? Sabi ni Trillanes, si Hontiveros daw ay better leader than former Vice President Leni Robredo. Sabi naman talaga, buong tapang, no? Buong tapang niyang sinabi ito, no? Ganyan talaga, mga politiko na ito, no? Ngayon ay kakampi, mo, sa susunod na araw ay hindi nakakampi, no? Itong 3 politiko na ito ay galing sa yellow turned pink opposition camp, no? Si Trillanes bilang senador, talo, no? Si Hontiveros muntik nang matalo, pero dapat talo yan, napanalo lang pala yan ni Duterte nung mga nakaraang eleksyon. Ay, naku, wala kang utang na loob, Hontiveros ka. Okay, ito pa, I disagree. Risa na. Senator Risa is way better leader as an advocate. She's more than just a symbol. Kasi po, no, kung sino po ba ang tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028? Si Hontiveros ba o si Leni Robredo? Alam naman natin kung tatakbo ito si Risa Hontiveros, ito ay matatalo. Lalagpak ito. Sisiguraduhin natin na sa kangkungan pupunta ito si Risa Hontiveros dahil hindi po ito magaling na leader, hindi po ito magaling na senador, no? Sabi ni Trillanes, talagang nag-comparison pa siya after netizen commented that Robredo could run for president and Hontiveros as running mate, no? Bakit? Papayag pa ba si Risa Hontiveros na maging running mate ni Leni Robredo? Sino po bang mas sikat sa kanila? Sino po bang mas magaling sa kanila? Siyempre, ang Hontiveros to the rescue, sasabihin niya, siya ay senador, siya ay incumbent, at siya ay leader ng oposisyon. Walang Diyos. And then, Robredo discounts of presidential round. However, Hontiveros could run for president, sabi niya. Nako po,
nako po talaga, ay kung ano, bakit po ganyan, no? Syempre, wala po tayong pag-asang umalis. Ay hindi, meron naman din po. Pero wag na po nating hayaan na manalo ang Hontiveros at manalo ang Robredo, no? Iba naman, no? Siyempre, ang ating bet sa 2028 ay si Sara Duterte, no? As early as now, ha? Kasi alam niyo po ba bakit mananalo si Sara Duterte sa 2028? Sa mga ginagawa ng Bongbong Marcos and his associates, ha? Ginagawa nila, ha? Parang ginigipit nila si Sara Duterte, Rodrigo Roa Duterte at kanyang mga allies. Alam niyo naman ang mga Pilipino, no? Gustong-gusto nila mga underdogs. At besides, marami naman po tayong nakita na ginawa ng mga Duterte ng mga panahon nila bilang tagapamahala sa Davao at tagapamahala sa Pilipinas, no? Ibang-iba talaga. Ngayon, wala po tayong nakikita. Tinutuloy-tuloy lang po ni Bongbong Marcos ang mga projects ng gobyerno ng Pilipinas. Naku po, pero party-party doon, party-party dito. Ano po ba naman yun, no? Tapos naman, yung isang ex-user ay talagang try to dissuade Trillanes from comparing the two women politicos. The former senator stood by his decision. He acknowledged that Hontiveros and Robredo are great public servants, but pointed out that Senator Risa excels as a leader. Yan, mukhang may pinagdadaanan itong si dating Senador Trillanes, no? Kailangan i-compare yung dalawa, no? Nakikilala ko silang dalawa at pareho silang mabuti na tao at magaling na public servant. Pero masasabi ko na mas magaling na leader si Senator Risa. Ipaglalaban niya ang tama, hindi siya mananahimik lamang sa gitna ng mga problema ng bayan. Yan ang aking opinion. Kung si VP Lenny naman ang mas gusto mo, I will always respect that, sabi niya. Pero kasi may mga point in time na nanahimik talaga ito si Vice President Len Robredo. Mukhang hindi yata tama din yon. Sabi, parang ganoon ang pagkakasabi ni dating Senador Trillanes, no? Dating Senador talagang halos lumuhod na, no, sa pagpuri kay Hontiveros. Baka kasi siya ang kunin ng bilang Vice Presidente niya, no? Talagang after she bravely faced with Vice President questioned her proposed budget for 2025, the two women had an heated exchange over the OBP's 10 million budget for the distribution of children's book authored by Duterte. Di kayo magsulat din kayo talaga. Kung kunwari, for the sake of argument, na meron bakit kayo, wala po ba kayong mga kinuha sa gobyerno kahit ni piso? Lintik na yan, no? Yung PhilHealth na yan, Senator Risa Hontiveros, bakit ganoon? No? Sabi niya, Risa is way better a leader in advocate. Naku po, talagang todo luhod Alam na natin, parang nakikita na natin na pangalan nito, si Risa Hontiveros, baka kunin na si Trillanes bilang Vice Presidente sa 2028. Nako po. Ay, nako. Kayo talaga mga kayo. Hindi ko masabi bakit kayo ganyan. Ha? Ayun, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.